Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Ren na sa pangalan ng Council of God ay malugod na nag-aanyaya sa lahat na tayo po ay patuloy na makipag-aralan sa ating mga pagsusuri at pagsasaliksik ng mga salita at katotohanan ng Diyos sa mga banal na kasulatan. At kagaya rin po ng pakiusap ng inyong lingkod, kung maaari ay maipag-anyaya po natin sa ating mga kaibigan, lalo na sa ating mga mahal sa buhay ang ganitong mga pag-aaral upang sila man at tayong lahat ay patuloy na maragdagan ang mga kaalaman ukol sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, tunguhin na natin ang ating teksto at ito po ay makapagdaragdag sa atin ng mga kaalaman tungkol sa Panginoon at ang ating pong tatalakayin ay ang nasa Salmo o awit ng Haring si David sa kapitulo 100 at talatang 3, ganito po ang mababasa. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at hindi tayo sa ating sarili. Dito po sa pahayag ng Haring si David ay mayroong dalawang bagay na dapat tayong maliwanagan o tatlo, mga magulang at mga kaibigan. Una, alamin daw po natin na ang Panginoon ay siyang Diyos at ang Diyos ay siyang Panginoon. Ikalawa, dapat din nating maalaman na mga nakarinig dito sa salita ng Diyos na yung Panginoon o Diyos, siya po ang lumalang o lumikha sa atin. Siya po sa makatwid bagay ang Diyos ang ating manlalalang o Creator. Siya po ang lumikha at gumawa sa ating mga tao at hindi tayo sa ating sarili. Yun po ang ikatlong kaalaman. Dapat maging malinaw sa atin na hindi kapwa natin tao ang lumikha sa atin. Ang ating pong mga magulang ay instrumento ng Diyos na Creator upang tayo po ay maging tao dito sa balat ng lupa. Kung ibig po ninyo na ma-review ang tungkol sa paraan ng paglalang ng Diyos sa tao, nariyan po yan sa video ni Brother Ren sa Genesis 1:26 at doon po ay nakadetalye ang paraan kung paano kinasangkapan ng Diyos ang mga magulang para lumikha ang Panginoon ng tao dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ngayon, pagkatapos nating maalaman na ang Diyos ang lumalang o lumikha sa atin at hindi tayo sa ating sarili at hindi ang ating kapwa-tao, ano po ang obligasyon ng tao sa Diyos na lumalang sa Kanya? Maaaring ito po ay narinig nyo na, ngunit maaaring sa kakulangan ng oras ay hindi ko po nabanggit o nasabi ang talata, kaya ating babasahin ngayon.
dito sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano po ang obligasyon o tungkulin o katungkulan o duty ng tao sa Diyos na lumalang sa Kanya? Ang sabi po ng talata, ikaw o tao ay matakot sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng matakot sa Diyos ang tao? Nangangahulugan ba na ang tao ay lalayo sa Diyos o iiwas sa Diyos dahil sa iyong salitang matakot ay kung magkaminsan gayon ang pakahulugan ng tao? Hindi po. Iba yung pagkatakot sa Diyos na binabanggit ng Haring si Solomon. Ang ibig sabihin po nito ay sundin ang mga utos ng Diyos. Ang pagsunod o pagtupad ng tao sa utos ng Diyos, yun po ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos, ito po ay katungkulan, ito po ay pananagutan, ito po ay obligasyon o duty ng tao sa Panginoon na lumalang sa Kanya. Alam naman natin maging sa buhay na ito kapag duty at hindi natin ginawa o tinupad, meron po yang kaakibat na pananagutan. Kumbaga dereliction of duty o hindi pagtupad ng katungkulan o obligasyon, may karampatang parusa yan, mga magulang at mga kaibigan. Pansinin po natin, yung nagsabi na alamin natin na ang Panginoon ang lumikha sa atin, yun po ay may mataas na kalagayan sa makatwid bagay, naging hari sa bansang Israel. At maging ang nagsabi at nagpaliwanag ng ating obligasyong matakot o sumunod sa mga utos ng Diyos, ito po ay isa ring hari, mga magulang at mga kaibigan. Ibig lamang papansin sa atin ni Brother Ren na kung itong mga hari na inilagay ng Diyos, itong mga hari na mga mahal na tao na nasa mataas na kalagayan, sila po ay kumikilala na Diyos ang lumalang o lumikha sa kanila at sila po ay mayroong obligasyon na sumunod sa mga utos ng Diyos, lalo na tayo na mga pangkaraniwang tao, na tayo po ay wala naman sa mataas na kalagayan. Kahit na ang iba sabihin nilang sila ay nakaaangat sa buhay o mga nakapag-aral sa buhay na ito, nananatili po ang kanyang pananagutan na kilalanin ang Diyos na lumalang sa Kanya, na igalang at magbigay ng kaukulang pagpupuri at pagpipitagan sa Kanyang Creator, na ang isa sa kahulugan po nito ay siya ay magtaglay ng takot sa Diyos na manlalalang, na ang ibig sabihin nito ay sumunod sa Kanyang mga utos. Ano po ang katunayan
na talagang obligado at obligasyon at tungkulin o duty ng tao na siya po ay matakot sa may lalang sa kanya. 14:7 ng Apokalipsis. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sino po ang nagsasalita? Ito ay isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may dalang mabuting balita na walang hanggan, na ang mabuting balitang ito ay para ibalita sa mga tao na nananahan sa lupa sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. Kumbaga, ang balitang ito ng anghel para sa lahat ng mga tao. Anuman ang iyong lipi, anuman ang iyong angkan, anuman ang iyong bansa, anuman ang iyong bayan, dapat mong maalaman na ang mabuting balita na dala ng anghel na kanyang sinasabit ipinagsisigawan ng malakas, ang tao ay dapat matakot sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaya malinaw po hindi natin dapat pag-alinlanganan, obligasyon talaga ng tao ang matakot sa Diyos. Obligasyon ng tao ang magbigay kaluwalhatian, magbigay ng pagpupuri at pagpipitagan, at siya po ay sumunod sa mga utos ng Diyos. Kung ang tao po ay hindi sumunod sa utos ng Diyos, hindi siya kumilala sa Diyos na may lalang sa Kanya, siya po ay maging masuwayin sa utos ng Diyos, ano ang dapat niyang tandaan? Ito po, ituloy natin ang pagbasa. Sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Yung pong pagsamba sa Diyos, yung pagbibigay luwalhati o yung pagkakaroon ng takot sa Diyos, obligasyon ng tao yan Kaya nga ang sabi, sumamba kayo sa gumawa ng langit at lupa. Sino po yun? Yun din ang creator natin, yun ang manlalalang natin na dapat nating kilalanin, sambahin, bigyan ng kaluwalhatian, at dapat tayong magtaglay ng takot sa Kanya sa makatwid bagay ang sumunod sa Kanyang mga utos, sapagkat may panahon o araw ng paghatol sa mga hindi tutupad ng kanilang tungkulin o pananagutan o obligasyon sa Panginoon, na ito po ang pagtupad ng Kanyang mga utos. Hanggang dito po muna at maraming salamat sa inyong pagsubaybay.